Okay, good morning po sa inyong lahat. Magre-react lang po tayo dito sa naganap na mukhang nagkakainitan na dito sa loob ng Kamara dahil sa budget hearing na ginaganap tungkol sa Vice President budget hearing para for 2025. No? Tumayo na si Congressman Marcoleta at nagkakainitan na sila kasama ng ibang mga kongresista. No? Panoorin natin ito. Medyo mainit na. Ayan. Sinasabi ngayon ng isang kongresista rito na kailangan humingi ka ng opinion ng i-honor mo yung opinion ng ibang mga kongresista rin. At tumayo na nga rito si Congressman Marcoleta. Ayan. No? Sa mga hindi pa po nakakita po ng video na ito, ito po ay tungkol sa budget hearing na ginanap, second budget hearing para sa Vice President. Ito ay hindi dinaluhan ng ating Vice President. No show na naman si VP ngayon at noong una, hindi siya sumagot ng tama. Ngayon ay no show siya, hindi siya pumunta. Kahit na sino sa mga staff niya, walang pumunta rito. Ang tanging pumunta lang rito ay yung COA. Ayan, tapos yung ibang government agency at ang mga kongresista nga ito at nagtalo-talo na nga sila. At ito, si Congressman Marcoleta ito pala talagang nagkakainitan na sila dahil nga sa sinasabi ni Congressman Marcoleta na ang pag-approve pala sa Vice President ay traditional. Okay ba sa inyo yun? Na ang pag-approve ng budget ng Vice President ay traditional. Dahil ito ay kalakaran na kapag Vice President, ay okay na yun. Basta approve na kagad yun. Ngayon, hindi naman pumayag yung mga ibang kongresista rito dahil sinabi nga nila na ang pera ng bayan, ng taong bayan ang nakasalalay rito. Bakit mo ita-traditional? Di ba? Bilyon ang halaga ng budget for the Vice President. Gagawin mong traditional, approve mo lang nang hindi mo alam kung saan napupunta o saan gagamitin. Kaya yan ang pinagtatalunan nila ngayon at medyo nagkakainitan na nga sila. Tumayo na nga si Congressman Marcoleta dahil nga sa mga pagtatanong at hindi niya nagugustuhan yung mga tanong ng ibang mga kongresista dahil ang gusto niya i-approve na kaagad yung budget ng Vice President. Yan. Sabi na follow daw ang procedure. Pero medyo talagang mainit na ang kongreso ngayon. This community has the right to discard the welcome tradition. Is this committee authorized to set aside the tradition? That is the question that needs to be answered first and foremost. Pero traditional ba talaga? Talagang payag ba kayo? Na approve ba sa inyo 'yun na ang budget ng gobyerno, 'di ba? Pera ng taong bayan, budget for the president or vice president gagawing tradisyon na ibibigay na lang ng ganun-ganun nang hindi mo alam kung saan gagamitin, saan napunta, lalo na yung mga nakaraang pera, nakaraang budget 2022, 2023, 2024 at yung mga nakaraan pa. Approve ba kayo? I-comment nyo sa baba kung approve ba kayo na gawing traditional na lang na hindi ka na magtatanong. Basta ibigay mo lang kung ano yung kailangan mong budget. Hindi natatanungin ng Kongreso kung saan mo gagamitin o saan napunta yung mga budget na ibinigay sa'yo. Approve ba kayo doon? Ayan. Ina-honor na. Tradisyon po natin ito eh. Tradisyon daw. So, ibig sabihin, matagal ng kalakaran.
This was a tradition well kept for so long a time. Sa tingin ko, hindi naman yata tama na tradisyon yun. Kasi pera ng taong bayan, hindi alam kung saan gagamitin, kung saan mapupunta. Siyempre, kailangan magtanong ka. Ayaw pumayag. Ayaw pumayag ng ibang mga kongresista at ibang mga sa kamara. Ayaw pumayag. Dahil ang gusto nila, no? Ang gusto nila ipaliwanag at ibigay. Saan ba gagamitin ang pera na bilyon-bilyon ng Vice President at bakit kailangan hindi natanungin? Approve ba kayo doon? Ikaw ba bilang isang mamamayang Pilipino, approve ba sa'yo na bigyan ka na lang ng budget tapos hindi tatanong kung saan gagamitin o saan mapupunta? Hindi mo alam kung saan ibinigay, saan gagamitin yung pera na ibinigay o gagamitin kung saan. Approve ba kayo doon? Ayan, nagkakatayuan na sila. Talagang medyo mainit-init na ang labanan nila sa kamera. Si Madam Chair, tumayo na rin. At tingin ko ay nagkabutuhan sila rito at natalo yata si Marcoleta dahil ang gusto ng ibang karamihan, no, ng mga congressman na gusto ay pagpatuloy ang pagtalakay sa budget ng Office of the Vice President. These questions never happened before. That is the one I'm explaining to you. It did not happen before. Now, ang tanong ko po, bakit nangyari po nung nangyayari na naman ngayon? Ibig sabihin, nangyari nung nakaraan, nangyari na naman You ngayon. cannot like the person. You cannot like his presence here. But you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kaya po na sinabi nila. Ang problema nga, Sa office of the President, guided by the tradition. Noon yun. Iba na ngayon, congressman. 'Di ba? Okay lang naman na maging tradisyon na i-approve na lang kaagad. Kung talagang naipaliwanag kung saan ba gagamitin ang pera na ibibigay para sa sa Office of the Vice President or kahit sa presidente pa yan. Kung tama ba kung saan gagamitin, kung yung mga nakaraang budget ba nagamit ng tama, okay lang Kasi diyan makikita kung tama ba ang paggamit ng pera ng taong bayan. that is correct. That is in line with that tradition. Ngayon po, kung ang tinatanong po ngayon, Tradisyon talaga ang sinasabi ni Congressman Marcoleta. This committee authorized to discard a well-kept tradition. So kaya na, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko na sa inyo, I am now moving. Oh, practical pa. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pagpaglabing, bigas taon ko na po ito. Alam nyo, Madam Sena, Ayan, I was already here when Maraming mga kongresista ang pumapanig din kay Congressman Marcoleta. At marami ring kongresista ang ayaw sa panukala ni Congressman Marcoleta. Dahil ang gusto ng iba, ipakita mo kung saan mo gagamitin yung pera na ibibigay dahil hindi naman basta-basta yung pera na yon. Bilyong halaga ang pera na
ibibigay sa Office of the Vice President. Kailangan malaman ng mga taong bayan, ipakita nyo kung saan nyo ba gagamitin yan. Ito ba ay mapupunta sa tama o baka naman pipitikin nyo lang yung iba dyan, di ba? Kaya nga sinasabi nga nila na itong investigasyon na ito ay para sa taong bayan, ano? Para malaman talaga kung tama at kung saan mapupunta at gagamitin ang pera na ibibigay sa Office of the Vice President. Okay? So hanggang dyan na lang po muna tayo, no? Abangan na lang po natin ang mga susunod pa pong mangyayari dahil mainit na mainit po itong talakayan na ito. No show po ang ating Vice President. Nung una, pumunta po siya pero hindi po siya sumagot ng tama at hindi po nasiyahan ng ating mga kongresista. Ngayon naman po, no show siya at ang sinasabi niya, nagpadala na lang po daw siya ng sulat na bahala na ang Kongreso sa budget na ibibigay sa Vice President. Ikaw ang nangangailangan pero wala ka. At paano kung sabihin ng mga kongresista na zero budget yan? Edi sasabihin na naman nakasalanan naman ng gobyerno. So, yun na lang ang intindihin na lang natin, ano? Saan ba talaga? Ano ba ang talagang nararapat? Ibigay natin na lang nang gano'n na lang nang walang tanong-tanong ang pera na hinihingi ng Office of the Vice President? Or kailangan pa bang ipagpatuloy natin ang investigasyon dito para malaman kung saan ba gagamitin at kung tama ba ang mga paggamit at yung mga nakaraang budget ba ay kung saan napunta na at ito ba ay may nagkaroon ng mga resulta dahil yun naman ang hinahanap na ating mga kongresista para sa taong bayan. Ano po? I-comment nyo na lang po sa baba kung ano po ba yung inyong sa tingin na magandang kasagutan dito. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa mga susunod po natin mga video. Please like and share. Subscribe kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel. And para updated ka po sa ating mga panibagong video na darating. Maraming po salamat. At sa ating pong merchandise po, meron po tayong Sportcho. Yan. Please go to our page on Facebook. Yan. Please like our page. Meron po tayong bag, shirt, caps. And ito po ay malaking tulong po sa ating channel na nagbibigay po para magpatuloy po ng paggawa po natin ng ating mga bagong video. Sportcho po, hanapin po natin siya sa Facebook. At sa mga magpapagawa po ng mga aircon unit po ngayong tag-init, meron po tayong business, Brad's Air Conditioning po. Ayan po. Message na po kayo sa baba. Kung meron po tayo mga servicing, maintenance, and spare part po para sa inyong mga aircon unit. Nag-estimate din po tayo kung meron po kayong mga bahay o meron po kayong mga paggagawa or kung meron po kayong mga construction. Yan, tawagan nyo lang po ako, message nyo lang po ako. Brad's Air Conditioning po. Maraming po salamat. Support po natin itong ating business. Thank you po sa inyo lahat. Maraming po sa pakikinig. Hanggang sa susunod. Salamat po.